Ang batang ito ay isang anghel. Pinulot niya ang isang patay na ibon. Ang kuya at hipag sa likuran niya ay natulala. Tinanong siya kung paano niya nagawa iyon. Sinabi ng bata na ang Diyos ay nasa ibabaw ng lawa, ngunit ang kalmadong lawa ay walang tao. At sinabi sa anak na babae, tanging mga patay lamang ang pupunta sa lugar na iyon. Ngunit hindi nagtagal nagkaroon ng mataas na lagnat ang bata. Tinawag ng ama ang doktor. Matapos ang pagsusuri, isa lamang itong simpleng sipon. Ngunit ang ina ay hindi pa rin panatag. Ngunit natuklasan niyang may bagong guhit sa tabi ng kama ng anak. Namangha ang mag-asawa, dahil ang anak na babae ay hindi marunong gumuhit. Ang batang babae ay si Sarah at siya ay napakabait. Ibinigay pa niya ang isa pang guhit kay Xiaohei. Sa kasamaang palad siya ay baldado at hindi na muling makatayo. Dumating ang isang sasakyan, at isang aso ang napatay sa kalsada. Nang makita iyon ni Sarah, dahan-dahan siyang lumapit. Pumikit siya at taimtim na nanalangin. Nanalangin siya sa Diyos na tulungan ng kawawang aso. Tulad ng ibon sa tabi ng lawa, hindi inaasahan ng aso ay nagmulat ng mga mata, at bumangon mula sa lupa. Lahat ay nagulat sa nakita. Talagang kamangha-mangha. Si Xiaohei na nakaupo sa wheelchair ay natulala rin. Umasa si Xiaohei na may panalangin din siya ni Sarah, at mabait na hinawakan niya ang mga kamay ni Xiaohei. Dinala ng mga magulang si Xiaohei sa ospital para muling suriin. Nang makita iyon ng doktor, siya ay nagulat, dahil ang spinal cord ni Xiaohei ay naputol. Ngunit hindi nagtagal, si Xiaohei ay bumaba mula sa wheelchair. Ang ina ay labis na natuwa. Masiglang niyakap ng ina ang anak sa kanyang bisig. Nakatulala ang doktor sa pagkagulat. Matagal na hindi nakapagsalita. Ang bahay ni Sarah ay napaligiran ng napakaraming tao. Lahat sila ay mga may malubhang karamdaman. Nagmakaawa silang matulungan ni Sarah. Bubuksan na sana ng mabait na bata ang pinto, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Isa ka lamang maliit na bata. Kung tutulungan mo sila, hindi ka na muling magiging ordinaryong tao. Pinayuhan din siya ng ina. Maaari kang tumulong sa 10 tao, ngunit hindi mo matutulungan ang buong mundo. Nagdadalawang isip ang bata, ngunit nang makita niya ang mga mata ng pag-asa sa labas, hindi kayang baliwalain ni Sarah ang pagtulong. Ang batang ito ay ipinadala ng Diyos. Hawak niya ang kamay ng bulag, at taimtim na nanalangin. Sa likod niya lumitaw ang isang malinaw na liwanag. Inalis ng batang bulag ang kanyang salamin. Ang kulay abo niyang mga mata ay unti-unting naging itim. At sa wakas ay nakakita siya ng liwanag. Ang buhok mo ay kulay buhangin. Masayang niyakap ng batang bulag ang kanyang ina. Lumapit siya sa isa pang batang babae na mapatla. Kaunti na lang ang oras na natitira sa kanya. Hinawakan ni Sarah ang kanyang kamay. Masiglang niyakap ng bata si Sarah, at taos-pusong nagpasalamat. Si Sarah ay lumingon at hinawakan ang kamay ng isang binatilyo sa wheelchair. At dahan-dahan itong tumayo. Ngunit ang walang tigil na pagtulong ay labis na nakakaubos ng lakas niya. Nais pa sanang magpahinga ngunit nawalan siya ng malay. Agad siyang binuhat ng ama pabalik sa loob ng bahay. Dinala siya ng mga magulang sa ospital. Ngunit matapos ang pagsusuri, agad na pinalibutan ng media ang lugar. Sinabi ng doktor sa mga magulang ng bata, huling yugto na ng kanser si Sarah. Lumuluhang nagdurusa ang ina. Hindi matanggap ng ina na totoo ang lahat ng ito. Ngunit ganoon kalupit ang realidad. Ang kanilang usapan ay narinig ng nagising na anak nang hindi sinasadya. Si Sarah na maunawain ay hindi umiyak ng malakas. Bagkus ay lumapit siya upang aliwin ang ina na huwag malungkot, sapagkat dadalhin siya ng Diyos sa langit, at hiniling sa mga magulang na dalhin siya sa lawa kung saan niya nakita ang Diyos. Ito ang kanyang huling kahilingan. Bigla na lamang nawalan ng malay si Sarah. Agad binuhat ng ama ang anak, ngunit bago pa sila makalabas, pinilit magising ni Sarah. Upang matupad ang kahilingan ng apo, nagpunta ang lolo mag-isa sa lawa. Humarap siya sa kalmadong tubig, at taimtim na ikinwento ang kasaysayan ng kanyang apo.
Lumuhad ang lolo, at malakas na sumigaw sa lawa. Huwag mong gawin ito, huwag mong kunin si Sarah. Kung kailangan mo ng tao, ako na lamang ang kunin mo. Ngunit gaano man siya nanalangin, hindi nagpakita ang Diyos. Para matupad ang hiling ni Sarah, nakapag-usap sila ng isang plano. Kinagabihan nagbihis sila at palihim na pumasok sa ospital. Ang mabait na batang ito, isang araw na lang ang buhay. Ngunit may isa pa siyang kahilingang hindi natutupad. Ang makapunta sa lawa upang makita ang Diyos. Ngunit hindi pumayag ang mga magulang at doktor. Kaya't nagpa siya ang lolo na ilabas palihim ang apo. Dalawa sa kanilang kasama ay lumapit sa nurse station para ilihis ang pansin. Nagkunwari siyang nawalan ng malay dahil sa mababang asukal. Sa labas ay bumuhos ang ulan na may kulog. Ngunit sa pagkakataong ito, walang himalang naganap. Malakas na sinisi ang lolo. Isang matinding liwanag ang nagbigay liwanag sa mga pusong nagdurusa. Isang liwanag ang lumitaw sa ibabaw ng lawa. Lahat ng tao ay lumuhad. Sa sandaling iyon, humiwalay ang kaluluwa ni Sarah sa kanyang katawan. Unti-unti siyang lumakad patungo sa bilog ng liwanag. Ang lalaking sumando sa kanya ay nagbago ng anyo bilang Diyos. Si Sarah ay pumunta sa langit, kasabay ng unti-unting pagpanaw ng liwanag. Ang natira lamang ay dalamhati at lungkot. Dumating rin ang doktor. Lumabas na matagal na niyang alam na darating ang Diyos upang sunduin siya. Biglang may isa pang larawan sa loob ng bag. Ipinapakita na ibinalik ng Diyos ang bata. Lumabas ang mga tao sa nayon na may hawak na kandila. Sabay-sabay silang nanalangin para sa bata. Umaasa na muling mangyari ang himala. Ang dakilang pag-ibig at kabutihan ay nagpalambot sa langit. At pinuno ng pag-ibig ang buong mundo. Marahil ay maituturing nga itong himala. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.